Good morning everyone! Ngayong araw ay pag-usapan natin ang isa sa kaso for 2026 bar examinations under political law na may title na National Grid Corporation of the Philippines versus Gitolya Gaite and the heirs of Trinidad Gaite na nadesisyonan noong August 17, 2022. Ang kaso na ito ay nagsimula nung nag-file ng complaint for eminent domain ang National Grid Corporation of the Philippines against kay Gitolya Gaite and the heirs of Trinidad Gaite before the Regional Trial Court of Iligan City Branch 3. So sa nasabing complaint, sabi ng National Grid Corporation of the Philippines, among others, na kinakailangan niyang kunin ang properties na ito upang ma-maintain ang Abagac-Quirahon 230 kilovolts transmission line project. Makalipas ang ilang buwan, specifically no August 24, 2010, nag-file ang National Grid Corporation of the Philippines ng isang urgent ex parte motion for the issuance of writ of possession with manifestation of compliance kasama ang isang certification na inisyo ng Land Bank of the Philippines kung saan doon nakasaad na nakapagbayad na ito sa mga nasabing respondents ng total na halagang 186,063 pesos and 42 centavos. At ito raw ang equivalent to 100% of the zonal value of the Bureau of Internal Revenue in compliance with Section 2, Rule 67 of the Rules of Court. At dahil dito, acknowledge ng National Grid Corporation of the Philippines na ito na ang may-ari at meron ng karapatan upang kunin ang pamamahala ng subject property as a matter of right. Dahil dito, noong July 8, 2011, ang Regional Trial Court ay nag-issue ng writ of possession at sinabi na ang National Grid Corporation of the Philippines ang nagmamay-ari na ng subject property. After 2 years, ang Regional Trial Court ay nag-issue ng order for the appointment of commissioners who shall recommend the fair market value of the subject property para malaman kung ano yung just compensation. So, ang nasabing Board of Commissioner ay binubuo ni Engineer Hel Balondo, the City Development Planning Officer of Iligan City, ni Maria Rodora Elena Jimena, the City Assessor of Iligan City, and Attorney Raimundo Capistrano, a licensed real estate broker residing in Iligan City. So, sila ay nag-submit ng Joint Commissioner Report at doon sa kanilang report ay na-recommend na ang fair market value ng subject property is 60 pesos per square meter. Sa nasabing report, ang binasihan ng Board of Directors ay ang mga sumusunod. Una, ang Appraisal Resolution number 6 of 2005 ng lupa sa Bunbunon, which is 47 pesos and 23 square meter. Pangalawa, ang Deed of Absolute Sale between Timbangundi, Masinger, and City Government of Iligan, dated February 25, 2009, with an area of 670 square meters, located at Bunbunon, Iligan City at 47 pesos and 30 centavos per square meter. Then pangatlo, ang Deed of Absolute Sale between Ramon Morente and City Government of Iligan, dated February 25, 2009, with 2,016 squares at 47 pesos per 30 centavos per square meter, located at Bunbunon, Iligan City. Then pang-apat ay ang 2005 BIR Zonal Valuation of Agricultural Land at Bunbunon na nagkakahalaga ng 70,000 per hectare. Then panglima, ang Deed of Absolute Sale of a portion of a parcel of residential land executed between Remedelia Pilones and Bernalda Romo involving 300 square meters at 133.33 per square meter, dated August 31, 2010. Subalit noong March 17, 2014, nag-submit si Attorney Capistrano ng isang hiwalay na report kung saan nirekomenda niya ang mas mataas na halagang 300 pesos per square meter, kasama na ang halaga ng eskultura o improvement sa lupa. So ayon sa rekomendasyon ni Attorney Capistrano, yung nararapat na halaga sa lupa ni Gitolya Gaite ay 1,873,878 pesos. Ito ay nakabase sa 300 per square meter. Samantalang ang lupa o pag-aari ni Trinidad Gaite ng mga tagapagmana ni Trinidad Gaite ay nagkakahalaga ng 518,032 pesos and 80 centavos at nagresulta sa kabuang halaga na 2,391,910 pesos and 80 centavos. Sabi ni Attorney Capistrano, ang kanyang report ay
nakabase sa mga sumusunod. Una, ayon sa City Ordinance No. 3097 na na-reclassify na ang lupa bilang agri-industrial, subalit kanya rin kinilala na hindi pa ito inaprubahan ng Housing and Land Use Regulatory Board, which is a Philippine government agency that regulates housing and land use and real estate development. At sinabi niya rin sa naturang report na noong 2009 bumili ang DPWH ng lupang malapit sa nasabing lugar sa halagang 250 pesos per square meter. Dahilan dito, noong August 5, 2014, naglabas ng desisyon ng Regional Trial Court at tinanggap ng buo ang report ni Atty. Capistrano. Sabi ng Regional Trial Court, una, pagmamayari na nga ng National Grid Corporation of the Philippines ang lupang tinutukoy sa report ng Commissioner at malayo na ito na pamahalaan ang nasabing subject property. Subalit, nakalagay rin doon ang nasabing halaga na may kabuang 2,391,910.80 at ibabawas mula dito ang 186,063 pesos and 42 centavos na nauna nang natanggap ng mga respondents. Karagdagan sa nasabing desisyon ng Regional Trial Court ang legal interest na 6% bawat taon mula May 16, 2011, which is the date ng actual na pagkuha ng nasabing mga property, hanggang sa ito ay tuluyang mabayaran. Gayon din, binanggit din sa desisyon ng Regional Trial Court ang halaga ng honorarium ng bawat commissioner na nagkakahalaga ng 5,000 pesos bawat isa. Dahil dito, nagsampa ng motion for reconsideration ang National Grid Corporation of the Philippines noong September 15, 2014, ngunit ito ay dinismiss ng Regional Trial Court sa order nito noong June 17, 2015. Dahil dito, nag-apila ang National Grid Corporation of the Philippines sa pamamagitan ng isang notice of appeal noong September 21, 2015 at mariing tinutulan ng 300 per square meter na halaga. Subalit noong October 27, 2016, dinismiss ng Court of Appeals ang apela ng National Grid Corporation of the Philippines dahil sa failure nito na mag-submit ng appealance brief. Sabi ng Court of Appeals, dahil sa hindi nakapagpasa ng appealance brief hanggang October 19, 2016, ang National Grid Corporation of the Philippines, ang kanyang apela ay dinismiss. Ang kaso ay isinara at inalis sa listahan ng mga aktibong kaso ng hukuman. So dahil dito, nag-submit ng motion for reconsideration ang National Grid Corporation of the Philippines noong November 29, 2016. Kalakip ang kanilang appealance brief, ngunit muli itong dinismiss ng Court of Appeals dahil sabi ng Court of Appeals wala na itong merit. Dahil dito, nag-file ng petition for review on certiorari noong August 22, 2007 ang National Grid Corporation of the Philippines assailing the resolutions ng Court of Appeals. So dito sa nasabing petition for review on certiorari, ang mga issue ay ang mga sumusunod. Una, kung ang Court of Appeals ba ay nagkamali in not reviewing on the merits, the appeal of the petitioner, considering that the decision of the Regional Trial Court Branch 3 of Iligan City is grossly unfair and unreasonable when the said court decided in favor of the private respondent, fixing the just compensation of the subject property in an amount of 300 pesos per square meter, which, if not reviewed or reversed, will cause injustice to triumph as against what is right and legal, sacrificing substantial justice in favor of technicalities. So dito, di ba, 60 pesos yung rekomendasyon ng Commissioners Board, pero ang nangyari si Atty. Capistrano ay nag-submit ng hiwalay na report at sinasabi niya na 300. So, times 5 yung amount. So, medyo mabigat talaga siya. Kaya, talagang hinahabol ng National Grid Corporation of the Philippines na mapababa yung halaga ng babayaran nito sa mga nasabing respondents. So, sa pangalawang issue naman, whether or not the Court of Appeals erred in not exercising its discretion in favor of substantial justice by admitting the appealance brief of the petitioner, taking into consideration that petitioner in good faith has filed the necessary explanation and failing to file appealance brief within the reglementary period. Sabi dito, kung nagkamali ba ang Court of Appeals sa hindi pagtanggap ng late na appealance brief kahit na may paliwanag naman ang National Grid Corporation of the Philippines. So, ang Korte Suprema ay nagdesisyon. Sabi niya, ang petisyon ay may
merit or the petition is meritorious. Una nating i-discuss ang ikalawang issue sa kasong ito. So sabi dito, the dismissal of the case is discretionary on the part of the Court of Appeals. So ayon sa Section 1E of Rule 50 of the Rules of Court, it provides that the appellant must file with the Court of Appeals an appellant's brief, and failure to do so within the allowable period is a ground for the dismissal of the appeal. Sabi doon specific, sabi sa Rule 50, dismissal of appeal, Section 1, grounds for dismissal of appeal, sabi an appeal may be dismissed. May be dismissed by the Court of Appeals on its own motion or on that of the appealee on the following grounds, one of which, panglima, is failure of the appellant to serve and file the required number of copies of his brief or memorandum within the time provided by these rules. So dito, ang explanation ng Korte Suprema is that the word may is used. Pag ginamit kasi yung word na may, implies that the dismissal of the appeal due to the grounds stated therein is not mandatory but only discretionary. This means that a failure to file appellant's brief within the reglementary period would not automatically result in the outright dismissal of the appeal, as the Court of Appeals is bound to exercise its sound discretion whether to allow the appeal to proceed or not. So to be sure, the allowance of the appeal despite the failure to file an appellant's brief must be decided by the Court of Appeals, taking into account all factors surrounding the case. Its discretion must be exercised with due regard to justice and fair play under the circumstances. In this case, and as we'll further discuss, the Court finds that there is sufficient reason to relax procedural rules in the interest of substantial justice. Doon naman sa unang issue, sabi dito, the determination of just compensation is a judicial function. It must be based on reliable and actual data. Sabi ng Korte Suprema, it is well settled that the determination of just compensation is a judicial function. Sa kaso na ito, 3 commissioners were appointed who submitted and signed a joint commissioner report recommending the amount of 60 pesos per square meter as just compensation. Pero dahil doon sa sinumiti na report ni Attorney Capistrano, binago niya ang kanyang desisyon. Subalit upon review ng records, ang Korte Suprema ay nakita niya na ang Regional Trial Court ay nagkamali sa desisyon nito nung inadapt niya ang hiwalay na report ni Attorney Capistrano. In this case, the Supreme Court agrees with the National Grid Corporation of the Philippines na ang hiwalay na report ni Capistrano ay walang factual or legal basis. At ang nasabing report ay hindi nakabase sa actual or reliable data. Sabi ng Korte Suprema, ang nasabing report ay walang sapat na ebidensya. Ang ordinansang binanggit niya, which is the Ordinance number 1397, ay hindi pa naaprubahan ng SLURB. At isa pang dahilan ay ang lupa ng DPWS na ginamit bilang batayan ay hindi talaga malapit sa subject property, taliwas sa naunang sinabi ni Attorney Capistrano sa kanyang ulat or report. So sabi ng Korte Suprema, mas mapagkakatiwalaan ang joint report ng commissioner na permado ng 3 commissioner na nakabatay sa ocular inspection, actual na bintahan ng lupa, at katanggap-tanggap ang rekomendasyon nilang 60 pesos per square meter. As to the payment of interest, sabi ng Korte Suprema, tama naman na nakasaad sa kanyang desisyon ang pagbabayad ng interest. Subalit, ang pag-compute nito ay mali. So, ang tamang interest rate ay dapat 12% annually mula May 16, 2011, which is the date of actual taking hanggang June 30, 2013. But, starting July 1, 2013 hanggang sa mabayaran ng buong halaga, ito ay may 6% annual interest na lamang. Sabi ng Korte Suprema, ang interest ay ini-impose dahil ang hindi agad na pagbabayad ng just compensation ay parang utang ng gobyerno sa may-ari ng lupa. Kaya nararapat lamang na may interes bilang kabayaran sa naantalang kita at halaga ng lupang kinumpiska para sa proyektong pampubliko. So, muli, ang batayan ng interes ay 12% ayon sa old legal rate bago ang July 1, 2013. But simula July 1, 2013, alinsunod sa BSP Circular Number 799 na nagkaroon ng bisa mula July 1, 2013, ang annual
interest rate ay 6%. Sa makatuwid, ang kabuang halaga ng nasabing lupa kung ang babatayan ay 60 pesos per square meter ay 478,381 pesos and 56 centavos. At dahil nauna nang nabayaran ang 186,063 pesos and 42 centavos, meron na lang na balanse na nagkakahalaga ng 292,318.14. Ang halaga na ito na balance ang babasihan ng pag-impose ng interes. Bukod doon, may karagdagan pang interes mula sa date ng finality ng decision ng Supreme Court hanggang mabayaran ng buo. So, para sa buong utang at interest na nabuo na. So, out of 12% interest, 6% na idagdag na. Mula doon, ito total yun, then magkakaroon pa ng 6% na interest mula sa desisyon, sa date ng finality ng desisyon ng Supreme Court. So, ang naging desisyon ng Supreme Court is that the petition for review on certiorari dated August 22, 2017 filed by the National Grid Corporation of the Philippines is granted. At ayun nga, sinabi ng Korte Suprema ang balance na lang ng National Grid Corporation of the Philippines. Gayon din sa nasabing desisyon ng Korte Suprema ay muli niyang ni-reiterate ang halaga ng honorarium ng mga commissioner which is 5,000 pesos bawat isa. So yan ang kaso natin ngayong araw na may title na National Grid Corporation of the Philippines versus Gitolio Gaite and the heirs of Trinidad Gaite, na nagkaroon ng desisyon noong August 17, 2022 at nagsimula ang kaso na ito noong April 15, 2010. Thank you.